Iran. At kapag ginawa raw ito ng Gulf countries, ito raw ay act of war. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na sa mga pahayag ng Iran, ito ay nagpapakita ng isang malaking pagkatakot sa Israel. Lalo na nangako ang Israel na talagang kanilang pagbabayarin ang Iran sa kanilang ginawang pag-atake sa Israel nitong nagdaang araw lamang. Inulat din na maraming mga Iranians ngayon ang takot na takot sa paghiganti ng Israel. Marami nga sa mga Iranian ngayon ang sinisisi si Ayatollah Khamenei sa ginawang pag-atake nito sa Israel noong October 1. Dahil dito ay maraming mga Iranians ang nalalagay sa peligro dahil talagang kung gaganti na ang Israel, hindi lang mga tao, kundi maging ang mga naipundar ng Iran sa isang iglap lang, mawawala. Pagkatapos na magsagawa ng pag-atake ang Iran sa Israel nitong October 1, daan-daang mga Iranian ang nagpunta sa mga langsangan at nag-celebrate. Pero ang celebration na ito ay tila natunaw nang magsalita ang Israel na kanilang ipaghihiganti ang kanilang ginawa. At ngayon, ibang-iba ang sitwasyon sa Iran dahil ang katahimikan ay tila nababalot ng isang kababalaghan na kung sakaling umatake na ang Iran ay marami ang masasawi. Maraming mga Iranians ngayon ang nagsalita sa radio station at telebisyon. Ayon sa kanila, we've been in a state of fear and stress. Araw-araw daw ay nakatingin sila sa kalangitan dahil baka meron ng rockets at missiles ng Israel ang papunta sa kanilang lugar. Ang babaeng ito naman pagkatapos na mag-anunsyo ang Israel, agad na bumili ng maraming gasolina at full tank na ang kanyang sasakyan. Baka hindi na sila makabili at hindi na sila makalayo. Ayon sa mga eksperto, isa pa sa mga palatandaan mismong ang gobyerno ng Iran ay natatakot sa paghiganti ng Israel ay ang babala ng Iran sa Gulf countries na huwag tulungan ang Israel. Maging ang mga alyado ng Israel gaya ng United States of America at UK, pinagbawalan din ng Iran na huwag ipagamit ang airspace ng Gulf countries sa mga bansang nabanggit. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, ang ibig sabihin nito ay huwag silang mangingialam. Posible rin na ang gusto lamang ng Iran ay ang gerang ito ay sa pagitan lamang ng Israel at ng Iran. Pero kung tutuusin, ayon sa mga analyst, ang Iran mismo ay hindi tumutupad sa kanyang sinasabi. Bakit? Dahil ang Iran ay sinusuportahan naman ng Russia. Sumabog din ang balita na itong si Vladimir Putin ay nagsupply ng missile sa Iran. Pero imposible ang hinihingi ng Iran na huwag ipagamit ng mga Arab countries ang kanilang mga bases sa iba't ibang bansa gaya ng United States of America dahil matagal na naruroon ang mga bases ng Amerika tulad nga ng oil facilities at military bases ng Amerika na nasa United Arab Emirates at sa Jordan. Mismong Jordan na ang nag-anunsyo na ipapagamit niya ang kanilang airspace para sa United States of America na tulungang i-intercept ang mga missile ng Iran kung sakaling umatake ito muli. At ganun din daw ang gagawin ng Jordan. Samantala, may isang napakalaking balita na sumabog na makakasira sa IRGC o sa Iran dahil ibinalita kahit na ng Hindustan Times na ang mataas na commander o pinuno ng Quds Force ng IRGC ay agent pala ng Mossad. Ito ay si Ismail Qani. Bagamat hindi naman umamin si Ismail Qani at wala pang umaamin tungkol sa tunay na kalagayan nitong si Ismail Qani sa kanyang pagiging pinuno ng Quds Force at sa kanyang pagiging attachment sa Mossad ng Israel. Naaalala niyo ba mga kaibigan noong mga nakaraang araw na ipabalita na itong si